Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Isa pong mapagpalang araw. Pwede po ba natin batiin yung ating mga kapatid? Ayan, sa mga mga katabi po natin. Okay. Blessed Sunday. Good morning. Um, Kanina, di po narinig po natin yung patotoo po ng isang sister po natin. Ang realidad po ay people come and go. But you know, what's the amazing thing is the Word of God always remains true. Nagbabago man ang tao, may umalis, may dumarating, pero salita ng Diyos ay nanatiling parehas. Kaya ngayong araw, lahat ng ating papuri at luluhati ay sa ating Panginoon. Gusto ko lang din po i-welcome yung bago po nating kasama si Ate, ano pa pangalan po natin? Si Ann. Si Ate Ann. Welcome po natin, palapakan po natin. Ayan. Kasi nabalitaan ko kanina, nag-travel daw po sila alas 7 ng umaga para lang makapunta dito. Kala ko galing ng Pilipinas eh. Yung pala, galing sa Ganghwa. Ganghwa is dulo po ng Incheon. Pero dahil sa bagong dating lang po ng kasama po natin, ay medyo, ano pa, kinakapakapa po natin yung daan papunta dito. Pero sa awa ng ating Panginoon, nakarating naman po sila ng ligtas at mabuti at kasama niya rin po ang kanyang asawa. Ay, doon po siya, nasa loob po sila ngayon. So, anyways, welcome po sa inyo lahat. Nais ko pong batiin lahat po ng ating mga kapatiran. Isa pong mapagpalang bagong taon 2026. Happy New Year, everyone. Okay. So, ano po ba yung pagsapit ng bagong taon sa atin? Maganda ba? Exciting ba? Ano po ba yung mga plano? Meron po bang mga visions? Meron po ba tayong mga pag-asa? Sa akin din po, sobrang exciting at meron pa sa salamat sa ating Panginoon. Hindi po natin alam ay mayroon pong mga bagay na inihanda po ng Diyos sa atin na it will bring our heart closer to the Lord. Isang araw, meron po tayong kasama dito, sabi niya. So may nakita po ako sa Facebook. Ano yan? Sabi dito, na nakita siyang post. Sabi nung isa. Sabi ni Lord, last year ginawa kitang malakas. This year, gagawin kitang masaya. Sagot ng katabi natin. Sinabi ni Lord yun. Pero alam po ninyo, napakaganda kung makikita at makakamtan po natin sa ating puso ano po ba ang salita ng ating Panginoon. Nakaraang linggo, yung unang linggo ng ating unang taon ngayong 2026 ay sinalubong po natin kasama ng ating winter camp. Meron man pong mga hindi nakasama, pero naniniwala po ako na kasama ang ating mga puso. Ako rin, habang nakikinig po sa salita nung nakaraang linggo, kasi nagta-translate po ako doon, isa pong bagay na naiwan sa aking puso ay, habang kinukwento po yung kwento ng isang overseas volunteer na pumunta po sa Tanzania, ang pangalan niya po ay Honjong. Siya po ay ipinanganak na ang kanyang nanay ay bulag. Kaya yung nanay niya ay kumikita sa pagmamasahe. Napansin niyo po ba? May mga dito, mga ano po bang tawag sa kanila? Maliban sa bulag, meron po bang ibang term? Siyempre sa English blind. Pero ah, 'di ba may mga masahista po, 'di ba? Kaya yung nanay po niya ay yun po yung parang ano niya, pangkabuhayan niya. Pero nung lumaki na itong si Hyunjong, laging humihingi sa kanyang nanay, Nay, bigay mo ako ng baon. Nay, bigyan mo ako ng pang-arts. Tapos nung naubos na yung pera na ibinibigay sa kanya, humihingi ulit sa kanya, Nay, bigyan niyo po ako ng ganito. Hanggang sa isang araw, Nay, bakit ka naging bulag? Dahil sa'yo. Ako yung buhay ko, kailangan kong mahirapan ng ganito. Nahiya ako dahil sa'yo, nahihirapan ako dahil sa'yo. Sinisisi niya lahat sa kanyang nanay. Kaya siya rin, hindi niya rin matiis yung ganong klaseng buhay. Siya ay nagdesisyon na pumunta po sa ibang bansa, sa Africa, sa Tanzania. Doon din,
Lagi siya nakikipag-away hanggang sa gusto niyang bumalik sa Korea at biglang nagkaroon po ng oras na pwede magkaroon ng heart-to-heart fellowship with the Samonim in that place. Hyunjong, bakit ka nagkaganyan? Ano bang problema mo? Sabihin mo sa akin, tutulungan kita. Ano? Gusto mo akong tulungan? Gusto ko nang magpakamatay. Tulungan mo ko. Sabi niya ganyan. Kaya nagulat itong Samonim. Itong si Hyunjong pala ay mayroong problema sa puso. Hyunjong, ano ba yung problema mo? Pwede mong sabihin sa akin. Biglang, naglabas ng sama ng loob. Samonim, alam mo ba yung pinagdadanan ko? Yung nanay ko ay bulag. Ganun ba? Bulag ba yung nanay mo? Dahil sa nanay ko, naging miserable yung puso, yung buhay ko. Habang nilalabas niyo ang ganung galit ng puso niya, sinabi ng Samonim, Hyunjong, naisip mo ba ang puso ng nanay mo? Marahil ikaw, naisip mo ang iyong puso, ang iyong sitwasyon, pero naisip mo ba kung ano yung puso ng nanay mo? Yung nanay mo, nung ikaw ay ipinanganak dito sa mundo, ikaw yung naging liwanag niya. Ikaw yung naging pag-asa niya. Hyunjong, naisip mo ba yung puso ng nanay mo? Siya ay bulag. Maraming mga pinagdadaanan, kahirapan, problema, pero lahat ng yan ay na-overcome niya simula nang dumating ka sa buhay niya. Kaya siya ay nabubuhay na merong kasiyahan, kagalakan, kahit na merong hirap sa kanyang puso. Have you ever thought about the heart of your mom? Doon, yung puso niya ay nanlambot eh. Tapos tumawag sa kanyang nanay. Nay, ako po ito si Hyunjong. Kaya yung nanay niya, akala niya, ubos na ba yung baon mo dyan? Magkano yung kailangan mo? Akala naman, hingi ulit ng pera. Hindi po, Nay. Gusto ko lang po magsabi sa inyo, sorry, and I love you. Nak! Umiyak si nanay tapos si Hyunjong. Nay, pasensya na po kayo. Hindi ko po nalaman ang puso ninyo. Hanggang ngayon, naging selfish po ako. Ako lang yung iniisip ko. But I never thought your love for me. Ako pala yung naging dahilan ng inyong sakripisyo, ng inyong buhay. Kaya hanggang ngayon, ako ay lumaki ng ganito. Nay, pasensya na po kayo. Sorry po. And the ending is happy ending. When I heard about this story, pinakamasaya pala ay when we meet the heart of the other person. Hindi pwedeng ipagpalit ang kasiyahan na pwede nating maramdaman once na makilala natin yung puso ng isang tao. Kahit na merong magandang kotse, kahit na merong magandang bahay, itong kasiyahan na ito ay hindi pwedeng pagpalit sa ganitong mga material na bagay. Halimbawa po, yung isang sister po natin, galing lang po sa Pilipinas kasi yung kanyang anak ay nagdebu. Sabi ko, sis, parang ikaw yung nagdebu dun ha. Kasi bongga din siya dun eh. Mas maganda pa dun sa anak niya. Pero, habang iniisip niya yung gastos, nako, ayoko na umuwi ng Pinas. Namimiss ko yung anak ko, pero ang bigat naman sa bulsa. Pero kahit na ganon, yung puso ng nanay, para sa anak ay, kayang gawin kahit sa anong bagay. Walang pwedeng ipalit sa kasiyahan ng ganitong puso eh. Tama po ba? Kahit sa anong material, hindi ito pwedeng palitan ng kahit anong bagay. Yes. How much more when we meet the heart of the Lord? Hindi rin po ito pwedeng pagpalit ng kahit anong halaga dito sa mundong ito. Dahil, gaya po ng sinabi natin kanina, lahat ng bagay dito sa mundo ito ay lumilipas, kumukupas, nalalagas, pero ang salita ng Diyos ay nanatiling tunay at hindi nagbabago. Kaya po sa oras po na ito, sa ating unang pagsalubong ng ating bagong taon sa 2026, ay ako rin po ay natutuwa at nagagalak na pwede po nating ibahagi ang salita po ng Diyos. Na kung ganun ay, pwede po nating makilala ano po ba itong puso ng Panginoon para sa atin. Alam po ninyo, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. At sa verse 2, nakasulat na, at ang lupa ay walang laman at walang anyo at ito ay nasa kalaliman ng kadiliman. Pero sa verse 3, at sinabi ng Panginoon, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Nang pasimula ang langit at lupa, nilikha ng Panginoon. Ito ay walang laman, walang anyo.
Yung pala yung puso ng tao, nasa kadiliman, nasa kalungkutan, pero simula nang dumating yung salita ng Diyos, nagkaroon ng liwanag. Ang ibig sabihin po na nagkaroon ng liwanag ay hindi lang po simpleng liwanag, kundi nagkaroon ng pagbabago. Pero sa verse chapter 2, makikita din po natin na ang laman ay, ang lupa ay walang laman. Walang magbubungkal, walang umuulan, walang kahit anong bagay na meron. That's why God said, sige, para merong pwedeng magbungkal dito sa mundo na to, sa lupa na to, nilikha niya si Adam. And then, meron na magbubungkal, nagpaulan ng Diyos mula sa tubig na galing sa itaas. Wala pala kahit ano sa umpisa, pero simula nang dumating yung salita ng Diyos, unti-unti, nagkakaroon ng liwanag, nagkakaroon ng tubig, nagkakaroon ng pagbabago. Kung ganun, ako rin, katulad ng lupa na ito, yung buhay ko rin ngayon ay walang laman, walang anyo, nasa kadiliman, pero once na dumating itong salita ng Diyos sa aking buhay ay, unti-unti, ako ay pwede palang baguhin ng ating Panginoon. Tunay na pagbabago pala ay walang iba kundi sa loob po ng salita po ng Diyos. Isang araw, meron pong nagtanong sa akin, Pastor, kung totoong mahal tayo ng Panginoon, bakit niya hinayaan na magkaroon ng kasalanan? Di ba mahal niya po tayo? Bakit niya hinayaan na magkasala yung tao? Pwede namang hindi sila magkasala. Yes. But you know, God is love. It says in 1 John chapter 4 verse 8, God is love. God wants to express kung ano ang kanyang pag-ibig sa atin. Pero paano ba natin pwedeng maibahagi ang ating pag-ibig without sacrifice? Paano po dani malalaman na kung ito ay mas matimbang kung wala tayong pagpipilian? Sabi nila, kaya daw pinili ni Adam si Eva, si Eva lang daw yung babae. Paano natin malalaman na mahal ni Adam si Eva, kung siya lang yung tanging babae doon? Tama po ba? Kung marami mga babae, sino kayang maganda dito? Sino kayang mas matimbang dito? Siguro meron siyang pagpipilian. Sabi lang po nila. Pero, ang gusto ko pong sabihin ay, how can we feel? How can we know? How can we experience the love of God? That's why God wants to express His love to us. That's why He gave us this free will. Sige, gawin mo kung anong gusto mo. At so kung ganon, piliin mo kung ano yung matimbang sa puso mo. Kaya, ang Diyos ay inilagay niya si Adam at Eva sa paraiso, Garden of Eden. Pero isang araw, pero ang sabi ng Biblia, kung narinig ng Satanas, huwag daw para tuksoin natin si Eva kasi hindi maliwanag yung salita ng Diyos eh. Totoo ba? Unang ginagawa ng Diablo sa atin ay binibigyan niya ng pagdududa. Saan ba nanggagaling yung jealousy? Pagka nagkaroon tayo ng pagdududa eh. Kailan po ba tayo nagkakaroon ng kung ano-anong isip? Iniisip niya, may ibang lalaki to may ibang babae to Pagka hindi maliwanag eh. Kung maliwanag sa puso natin na, etong lalaki, walang ibang babae, kundi ako lamang. Kung ganun, mag-iisip ba po ako ng kung ano kayang ginagawa ng asawa ko ngayon? Nasa Pilipinas daw, trending ngayon, dami daw mga kapit dyan sa Pilipinas, sa Korea eh. Baka yung asawa ko din, meron na rin ganun na kung ano-ano yung mga dumarating na kaisipan. Pero, hindi po natin maiiwasan na magkaroon ng ganitong kaisipan. Pero alam po ninyo, kung maliwanag sa ating puso, hindi po natin pagdududahan. Tama po ba? Kung maliwanag sa akin, kung ano, kaya kong hayaan, sige, sumama ka dyan sa kanila. I know in my heart that in your heart, I'm the only one in your heart. Unang banat sa unang taon ng 2026. Sabi ko nga po nung isang araw nung nagba-Bible study po kami dito, sabi ko sa mga kasama po natin, alam niyo mga kapatid, hindi naman po ako makata. Pero kayang sumulat ng talata para ipakita sa inyo kung ano yung tunay na balita. Yan. Kaya po mga kapatid, balik na po tayo sa ating sermon. Ang gusto ko pong sabihin ay, gustong ibahagi ng Panginoon yung kanyang pag-ibig sa atin. Kaya hinayaan niya na, sige, dyan kayo sa Garden of Eden. Pero nung nakita ng Diablo, hindi maliwanag yung salita sa kanya. Simula noon, dumating yung tukso. Pero alam po ninyo, yung salita ng Diyos ay dumating kay Adam, wala pa si Eva.
Kaya sa madaling salita ay dumating kay Adam, pero si Eva ay narinig niya yung salita ng Diyos, hindi galing sa salita ng Diyos, kundi galing kay Adam eh. Kaya sabi nila, ang weakness daw ng lalaki ay ang babae. Kaya daw natukso si Adam. Kasi yung salita ay hindi galing sa Panginoon, kundi galing sa lalaki, ay sa babae. Kaya, doon, simula nang pumasok ang kasalanan ay nahiwalay ang tao sa Panginoon. Kaya 'di ba, pinaalis ang mga tao saan? Sa Garden of Eden. Si Adam at Eva. Pero alam ninyo, kahit na nagkasala sila, sila ay nahihiya, nakita nila yung kanilang sarili na nakahubad, pero ang ating Panginoon, hindi pa rin tayo iniwan. Kasi nung una, dahil sila ay nahihiya, tinatakpan nila yung kanilang sarili ng dahon ng igos. Alam niyo po ba yung dahon ng igosay, yung puno na galing sa igosay, mabilis at madaling masira. Pero nung nakita ng Panginoon na yun ay, sige, dadamitan ko kayo ng galing sa balat ng hayop. Ang balat ng hayop ay matibay eh. Tingnan niyo po yung brand na crocodile. Yung Lacoste. Lacoste ba yun or Lacoste? Lacoste eh. Wala po kasi akong Lacoste, kaya Lacoste. So tingnan nyo, di ba, yung mga galing sa balat ng hayop, matibay po hindi. Dinamitan ng Panginoon ng balat ng hayop kahit na sila ay nagkasala. Ganun pala yung pag-ibig ng Diyos. Pero alam po ninyo, simula nang tayo ay nahiwalay sa ating Panginoon, yun ang simula ng kasalanan. Sin is separation from God, but again, God is love. Gustong ipakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya kahit na tayo ay nagkasala, nagkamali, doon pa rin ay ipinapakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa pamamagitan ng balat ng hayop. Nung si Adam at Eva ay nagkaanak, si Cain at Abel, ang unang itinuro nila sa kanila ay paghandog sa Panginoon. Lahat ng bagay na ito ay galing sa Panginoon. Pasalamatan natin yung Panginoon, ibalik natin yung ating pasasalamat. Kaya kung makikita po natin sa loob po ng Biblia, itinuturo ng Panginoon ang ikapu. Bakit merong measurement na ikapu? Para malaman ba kung ilan yung timbang na ibinibigay? Hindi. Ang ikapu ay para maalala natin na lahat ng bagay pala na ito ay sa Panginoon, kaya huwag natin makalimutan, ikapu ay ibalik sa Panginoon. Nung lumaki na yung anak ni Adam at Eva, ay mga anak, pagdating ng oras, kailangan natin maghandog sa Panginoon. Sigurado, tinuro ng magulang eh. Pero alam po ninyo, si Cain ay dinala niya ang handog na galing sa lupa. But you know, in the Bible, we can see God cursed the earth. Kahit na narinig niya, alam niya na sinumpa ng Panginoon ang mundo, pero tuloy-tuloy, ang handog na ibinigay niya sa harapan ng Diyos ay galing sa lupa. That's why, at the end of the story, tinanggap po ng Panginoon si Cain o hindi? Hindi siya tinanggap eh. Kaya si Cain ay sobrang nagalit. At ano po ang ginawa niya? Pinatay niya si Abel. Tinanong ng Diyos, nasaan yung kapatid mo? Am I the keeper of my brother? Ako ba ay ligtas, tagapagtanggol ng aking kapatid? Doon, narinig, sabi ng Panginoon, yung dugo ng iyong kapatid ay sumisigaw, nagagalit. Kaya nung natuklasan niya ang kanyang kasalanan, Lord, yung kasalanan ko po ay higit pa sa dapat na matanggap kong parusa. Dapat lang ako maparusahan. Dapat lang ako mapamatay. But you know, again, God said to Cain, sino man ang anyone who curse you, ano po sa Tagalog? Sino man ang magsumpa sa iyo ay makapitong gagantihin. And I will give you mark. Ibig sabihin, tanda na kahit saan ka pumunta, whoever curse you, I will curse you 7 times. Hindi ba siya ay pumatay ng tao? Hindi ba siya ay nagkasala? Pero siya pa rin ay hinabagan ng Panginoon. And the next, Genesis chapter 6 verse 5, at nakita ng Diyos
na kung gaano matindi ang kasalanan ng tao dito sa mundo. But you know, in verse 8, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Kahit na nagkasala yung mga tao, pero sila daw ay nakasumpong ng biyaya. Kaya iniutos ng Panginoon, gumawa ka ng arko. Sino man ang pumasok sa arko na yun ay maliligtas. Kahit na masama, kahit na pumatay, kahit na masuwayin, basta pumasok sa arko, ay maliligtas. You know, for the past few days, ito pong salita na to ay sobrang naging malaking pag-asa kasiyahan sa aking puso. Bakit po? Ipinapakita ng Diyos kung ano ba yung kanyang puso para sa atin. Ipinapakita ng Diyos kung ano ba yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Let's be real. Tingnan po natin, tanungin natin yung sarili natin. Pagka meron tayong nakitang kapwa natin, kaibigan natin, gumawa ng masama sa atin, ano ba yung gusto nating gawin? Gantihan ng mabuti or gantihan ng masama? Pinautang niya ako ngayon, sige, next time papautangin kita ulit. Dahil inutangan niya ako ngayon, next time hindi na kita papautangin, hindi ka naman nagbabayad, inaabuso mo na ako. Ayoko na sa'yo. Tapos pag kami, ikaw chinichismis mo lang ako dito, ayoko na sa'yo, ichichismis din kita. Ikaw inaaway mo ako, awayin din kita. Pagka tayo ay ginawa ng masama, gusto ba natin gawa ng mabuti? Gusto natin gawa ng masama, tama po ba? But the heart of God is different. Kahit na tayo ay nagkasala, kahit tayo ay naging masuwain sa harapan ng Diyos, but God always express His love towards us. Laging merong handog na ibinibigay ng Diyos. Laging merong sacrifice na ipinapakita ng Diyos. Kung paano ba itong kasalanan ay pwedeng malinis. Kung paano ba ang tao ay pwedeng makatanggap ng biyaya. Alam po ninyo, sa ikalimang araw, nilikha po ng Diyos ang isda nasa tubig at ibon nasa himpapawid. Dumating ang sumpa ng Diyos. 40 days and 40 nights, sinumpa ng Panginoon ng matinding tubig, baha ng tubig. Lahat ng hayop ay namatay, ibon at isda ay hindi namatay. Kahit dumating yung parusa, kahit dumating yung sumpa, they survive. Yun ay biyaya. Hindi po ba ako ay karapat-dapat na maparusahan? Hindi ba ako karapat-dapat na mamatay? Hindi po ba ako karapat-dapat sa impyerno? Ang tao na nagkasala ay dapat sa impyerno. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa habag ng Diyos, ako ay nabigyan ng panibagong buhay. Hindi po ba dapat si Adam ay wala na sa harapan ng Diyos? Pero dahil sa biyaya ng Diyos, siya ay tinakpan ng balat ng hayop. Hindi ba dapat si Cain ay mamatay kasi siya ay pumatay? Hindi ba dapat siya ay maparusahan dahil siya ay naging suwayin sa harapan ng Diyos? Pero siya ay binigyan ng tanda ng Diyos na sino man na magsumpa sa iyo ay susumpain ko ng makapitong beses. Amen? Yung Diyos pala ay nagbigay din ng tanda sa akin. Nagbigay din ng biyaya sa akin. Nagbigay din ng habag sa akin. Amen? Gusto palang ipakita ng Diyos ang ganitong pag-ibig niya sa akin. Paano ipapakita ng Diyos kung walang ganitong hatol sa ating buhay? Kung walang ganitong consequences sa ating buhay? Kaya pala, sa buhay ni Honjo, kung hindi naging bulag yung kanyang nanay, how can she discover the heart of her mom? Kung hindi siya naging matigas ulo, lumaki lang na mabait, role model, nganon, paano ba yung maipakita ng nanay ang kanyang pag-ibig sa kanyang anak? Pero dahil sa merong ganitong pagkakamali, merong ganitong miserableng bagay na nangyari, she can more and more discover, yung pag-ibig ng nanay ko pala sa akin ay dakila. Amen? Amen. Yung pala ang pag-ibig ng nanay. Yung pala ay pag-ibig ng ating Panginoon. God wants to express His love to us. Kaya pala, yung Diyos na tumulong sa buhay ni Adam, buhay ni Cain, buhay ni Noah, yun din yung Diyos na, parehas na Diyos na, ipapakita ang kanyang pag-ibig sa atin.
Ngayong araw, basahin po natin Hebreo chapter 11 verse 1 ang ating New Year's message. Basahin po natin sa Tagalog para po mas maliwanag at malinaw. Sige po, tingnan po natin sa ating dito sa TV screen. Makikita po natin. Nakikita nyo rin po ba? Ito pong New Year's message po na ito ay New Year's message na natanggap po natin ngayong taong 2026. Sobra pong natutuwa at nagagalak na meron pong salita na pwede po nating panghawakan, na pwede po nating maging lakas at pag-asa sa ating buhay. Basahin po natin. Ready, go. Ngayon, hindi nakikita. Kasi tayo po ay, madali po tayong maniwala sa mga bagay na nakikita. At sa katotohanan, nung ako po ay sa aking kabataan, ngayon po ay kabataan pa rin naman, pero nung ako ay mas naging bata pa nung dating panahon, ay naniniwala po ako to see is to believe. Kailangan makita ko muna eh. Kung hindi ko makita, paano ko malalaman na ito ay totoo? That's why it's very hard for me to believe is God is true. Hindi ko nga nakikita sa akin eh. Pero dito, iba po yung sinasabi ng ating Biblia. Ang pananampalataya daw ay ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ngayon, tingnan po natin. Kung ang pananampalataya ay nakikita sa ating mata, edi lahat ng tao naniwala na sa Diyos. Kasi nakikita nila eh. It means, kahit na hindi ko nakikita sa aking mata, but I choose to believe the Word of God. Amen? Paano ko maniniwala sa Diyos na, ay, niligtas ako ng Diyos, nalinis yung kasalanan ko 2,000 years ago, hindi pa ako buhay noong 2,000 years ago. Kaya ito ay, sa pananampalataya, how come Abraham can believe, I will make you the father of many nations? Kung siya ay 20 years old, siguro pwede siyang maniwala. Pero siya ay 100 taon na, pwede ba ako maging ama ng maraming bansa? Sarah, ikaw ay mabubuntis. Patay na po yung bahay bata ko eh. Kung ako ay, siguro hanggang 40, kaya ko pang maniwala kasi si Kuya Mikey po ay ipinanganak siya nung siya ay, nanay niya ay 45, ba? 45? Mga 45 years old eh. Sino pong 45 dito? Ay, wala na. 45 na po kayo? Malapit na mag-45. Isipin ninyo, Sister Jessa, mabubuntis ulit ngayon. Di ba? Kasi yung anak niya ngayon ay high school na eh. Kung mabubuntis ulit, wow! Di ba? Salamat sa Diyos. Kasi alam po ninyo, may nakita po akong balita na pagka nagkaroon ng pangatlong anak, alam nyo, hindi lang cash support from the government. Alam nyo kung ano? Pati kotse bibigyan. Kaya, kung dalawa lang yung anak ninyo, sayang. Dagdagan pa para magkasasakyan din. Kaya sabi ko, mga kapatid, oras na para manalangin. Dahil, kasi ako, isa pa lang yung anak ko eh. Lord, sana po yung pagka mabuntis siya ngayon, yung kambal na para isang beses. Isip para 3 na kagad. Kung malusog ako, malakas ako, oo, mabubuntis ka. Kung ano, napakadaling paniwalaan. Tama po ba? Pero ako ay 100 taon eh. Now, let's try to think, why God needs to let happen this situation? Bakit kailangan hayaan ng Diyos na umabot pa sa 100 taon, 99 years old, si Sarah, si Abraham, para sila ay marinig nila ang salita ng Diyos. Pwede naman nung sila ay nasa kanilang kabataan, 20 years old, 30 years old, o sige, mabubuntis ka. Siguro pwede ako mabuntis. Si Teteya, pwede ka mabuntis. Pwede o hindi? Bata pa ako 30 years old pa lang ako pwede ako mabuntis. Pero pagka sinabi, Sister Eloisa, mabubuntis ka. Mahirap maniwala Tama po ba? Kasi to see is to believe. It's not practical. Si Lazarus, 3 araw ng patay. Pwede bang mabuhay muli? Kaya walang mga naniniwala Even Maria and Martha, when Jesus came, sila ay wala ng pag-asa sa kanilang puso. Bakit? Kasi sa kanilang puso ay dumating na yung kamatayan, dumating na yung miserableng bagay. Jesus, bakit ngayon ka lang dumating? Ang pananampalataya ay hindi sa mga bagay na ating nakikita, kundi saan daw? Sa mga bagay na hinihintay na nalalaman natin na God will provide. God
will give. Kahit na hindi ko nakikita sa aking mata. Verse 2, basahin po natin. Sapagkat sa mamamagitan nito ang mga matatanda, ang matanda ay sinaksihan. Next. Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Yung mundo daw ay nangyari at natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. You know, there are two different things when we say inventory and discovery. Inventory ay gawa po ng tao eh. But discovery, gawa ng Diyos na kailangan lang nating matagpuan. And the truth is, lahat ng bagay ay ginawa at nilikha na ng Panginoon. All we have to do is discover what God has done for us. So kung nakikita ninyo sa buhay ninyo na nasa punto pa rin po kayo ng kahirapan, nasa punto pa rin po kayo ng problema, no. You are still in the process of looking for what God has prepared for you. Why? It's about discovering. We don't need to inventory. Hindi natin kailangan gawin yung bagay na wala sa atin. All we have to do is discover the hidden treasure that God has given unto us. Amen? Amen. Basahin po natin tuloy-tuloy sa susunod na bersikulo. Sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Pero alam po ninyo, ang key point po natin dito ay sa pananampalataya eh. Sa pananampalataya, bakit naging pananampalataya? Kasi si Cain ay, siya ay nagsikap eh. Siya ay nag-effort eh. Siya talaga ay nagbuhos ng kanyang buong puso, pero ito ay hindi tinanggap ng Diyos. Bakit? Ang gusto ng Diyos para sa atin ay hindi sa ating sikap at gawa. Hindi sa ating sariling kabutihan. Ang gusto ng Panginoon ay walang iba kundi tanging pananampalataya lamang. Kaya si Abel, ano po ba yung handog na kanyang dinala sa harapan ng Diyos? Walang iba kundi sa pamamagitan ng pananampalataya na hindi galing sa gawa ng tao, kundi galing saan? Galing sa handog na inihanda ng Diyos. Ano po ba itong handog na ito? Firstborn flock. Itong firstborn flock represents the image of Jesus. Ang dinala niya sa harapan ng Diyos ay walang iba kundi si Jesus. Para tayo ay makalapit sa harapan ng Diyos, ang handog na gusto ng Diyos sa atin ay walang iba kundi si Jesus lamang. Sa pamamagitan nito ay sinaksihan sa kanyang siya'y matuwid, na nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob. At sa pamamagitan nito, patay na siya ay nagsasalita pa. Next. Sa pananampalataya, si Enoch ay ininipat upang huwag niyang makita ang kamatayan. Alam po ninyo, kung babasahin po natin yung genealogy po ni Adam, wala po tayong makikita na si Enoch ay namatay. Basahin po natin sa Genesis chapter 4. Genesis chapter 5, 24. Makikita po natin kung ano po yung naging ending ng buhay ni Enoch. Genesis chapter 5, verse 24. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at di siya nasumpungan sapagkat kinuha ng Diyos. Siyempre, sa salita po natin ngayon, pagka sinabi kinuha na ni Lord, yun na ibig sabihin. Pero wala po tayong makikita na si Enoch ay namatay. Siya ay lumakad kasama ng Panginoon. Balik po tayo sa Hebreo chapter 11. Kanina anong verse po tayo? Verse 4? Kaninang ano natin? Sa 5. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan. Inilipat ng Diyos para hindi makita ang kamatayan. At hindi siya nasumpungan sapagkat siya inilipat ng Diyos, sapagkat bago siya inilipat ay pinapatotohanan sa kanya, siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Ibig sabihin ay, siya ay lumakad kasama ng Panginoon sa pananampalataya. Siya ay naging kalugod-lugod eh. Now, how can we please God? Ibig sabihin, paano natin pwedeng pasayahin yung Diyos? Halimbawa, si Sister Rose, paano po ba kayo pwedeng pasayahin? Isang kape lang, sapat na. Yun. Ay, cash pala. Alam niyo ba si Nikki kung paano pwedeng pasayahin? Joke pa.
Alam, alam ng lahat, ah. Chokpal. Lahat ay may kanya-kanyang may kaligayahan. Pero, yung Panginoon, paano ba natin pwedeng pasayahin? Yung asawa ko, alam niyo kung paano pasayahin. Do you know, maratang? Yun ang gusto niya eh, yung maratang. Si Brother JR, paano ba pasayahin? Ay, wala. Makita ko lang yung anak ko, sapat na. Dito mga kasama, puro mga tatay po yung kasama natin. Pare-pare siguro, makita ko lang yung anak ko, masaya na. Yung wala pang anak, si Kuya, ano pangalan? Ah, Kuya Lance. Ano po yung ano natin? Ah, hindi ko na rin. Hi, crush. Ah, kaya, meron paraan para paligayahin. Ang Panginoon, paano daw pwedeng paligayahin? Next, basahin po natin verse 6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. That's why this year is a year of faith wherein God wants to teach how we can walk by faith. Amen? Sino po gustong lumakad sa pananampalataya? Ako, natatakot po akong lumakad sa pananampalataya. Ako parang hindi pa po ako ready. Ako parang hindi ko po kaya. But that is the way that God has prepared for us. Why? For me, to please God, there is no any other way but only Jesus. Next. Sa pananampalataya, si Noe nang paunawaan ng tungkol sa ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, wala pang arko eh. Gumawa ka ng arko. Bakit ako gagawa ng arko? Ulan ng malakas. Nakita ko yung araw. Ang lakas ng sikat ng araw. Paano to ulan? 'Di ba? Meron tayong mga instinct pagka nakita natin yung ulap, pagka madilim, mukhang ulan. Pero kahit sabi sa forecast, uulan, pero kung malakas yung tirik ng araw, hindi ulan yan. Tama po ba? Meron tayong ganong parang instinct eh. Pero, sabi ng Panginoon, 40 days and 40 nights, susumpain ko ang mundo na ito, kaya gumawa ka ng arko ha. Malaking arko. Kaya, hindi niya pa nakikita paano siya maniniwala. It's very hard to believe. It's very hard to accept. Pero, pinili niya pa rin ang salita ng Diyos. Ano ba ang pananampalataya? No matter how different I see, kahit na nakikita ko sa mata ko na ito yung tama, kahit na nakikita ko sa mata ko na imposible, but I still choose the Word of God. Kung sinabi ng Panginoon, ulan, yes, ulan, kahit wala pa akong nakikitang ulan. Pagka sinabi ng Diyos, ikaw ay gagawin kitang maraming anak ng maraming bansa. Kung gano'n, kahit matanda na ako, kahit patay na yung bahay bata ko, kung sinabi ng Panginoon, yes, yung anak ni Jairo, kahit nakita ng patay na, hindi, sabi ng Panginoon, natutulog. Kung gano'n, hindi pala siya panay, natutulog pala. Faith is where kahit hindi ko pa nakikita, kahit hindi ko pa nararamdaman, but I still choose the Word of God. Nakikita natin yung sarili natin sa harapan ng Diyos. Ako, masamang tao ako eh. Ako, hindi naman ako naging faithful sa Panginoon eh. Ako, marami akong absent eh. Ako, minsan hindi ako nagiging mabuti sa kapwa ko eh. Pero maliban sa aking gawa, ang Diyos ay hindi tumitingin sa ating gawa. Ang Diyos ay tumitingin sa ating puso. Meron bang pananampalataya? Kung ganon, yun yung bagay na pwede maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kung ganon, ano ba ibig sabihin ng pananampalataya? Not only believing, because when you believe, you will follow. When you follow, you will obey. Amen? Maraming mga tao naniniwala lang eh. Pero iba yung naniniwala sa sumusunod. Iba yung sumusunod na nag-obey. Ibig sabihin, gumagalang. Sa Korea, merong dalawang term na may ibang ibig sabihin. Ang pananampalataya, pwede nating sabihin, nagtitiwala na nanampalataya. Ganon din. Meron ding similar term
Ibig sabihin ng naniniwala is, halimbawa, naniniwala ko si Sister Sheb next week makakakuha na ng trabaho. Sister Celine, naniniwala ko next month makakakuha na. Halimbawa lang yun yung paniniwala eh. Pero yung paniniwala na yun ay walang kinalaman sa akin. Pero ibig sabihin ng nananampalataya ay, kung nananampalataya ako, ibig sabihin, yung nasa kanya ay nasa akin din. Nananampalataya ako kay Jesus. Nananampalataya ako kay, halimbawa, meron dito si Pacquiao. Kung kasama ko si Pacquiao na bahala sa akin mamayang pagka magkakape kami. Kahit wala akong pera, ibig sabihin, yung pera niya ay pera ko eh. Naintindihan niyo po ba? Yung kakayahan niya ay kakayahan ko. That's the difference when we say faith. Ibig sabihin, kung ako ay tunay na nananampalataya sa Panginoon, yung kakayahan ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, ay meron din sa akin. Amen? Pero kung naniniwala lang ako, it has nothing to do with me. Yun pala yung Diyos. Pero kung ako ay nananampalataya, the same God is going to work in my life. The same God is going to help in my life. Kahit na ako ngayon nangangamba, kahit na ngayon ako ay natatakot, pero nakita ko, tinulungan ng Diyos si Cain, tinulungan ng Diyos si Adam, ganun din pinagpala ng Diyos si Noah, ganun din pala sa akin. Doon ako ay pwedeng magkaroon ng pag-asa, doon ako pwedeng magkaroon ng lakas na puso. Amen po ba? Kaya si Noah, hindi niya pa nakikita itong ulan, hindi niya pa nakikita itong parusa, pero simula nang dumating yung salita sa kanya ay, si Noah ay humakbang na. Pumunta sa bundok, nagsimula gumawa ng arko, hindi pa nakikita, pero siya ay humakbang na. Yung 4 na ketongin, sinabi ng Panginoon, tomorrow about this time, magkakaroon ng maraming saganang pagkain. May mga kalaban dyan Sa Syria, merong mga sundalo nakabantay dyan Hindi, punta kayo dyan. Nung sila ay nanampalataya, hindi lang salita sila ay nanampalataya, kundi ang kanilang dalawang pahay, humakbang patungo sa Syria. Faith means not only believing, but obeying and following. Amen? Kaya, naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sangbahayan. Sa pamamagitan nito ay, hinahatulan niya ang sanglibutan at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya. Today, I would like to share with everyone, this faith is not only for chosen. This faith is to all who believe in God. Ibig sabihin, Diyos ay ipinakita niya ang kanyang pag-ibig kung paano ba tayo ay pwedeng makalapit sa Panginoon. Ano daw po yung paraan? Walang iba kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Pwede po ba nating sabihin, pananampalataya? Ang hirap po ng Tagalog, ang haba, pananampalataya. Sa English, isang salita lang, faith. Sa Korean, bidum. 2 words. Pinakamadali, English, faith. May we declare and claim that this year is a year of faith that God has allowed to each and every one of us. Kaya huwag po kayong matakot. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ba pa natin nakikita, pero kung tayo ay pwedeng magtiwala sa ating Panginoon, kung tayo ay pwedeng manampalataya sa Panginoon, then pwede tayo humakbang. Pwede tayo magkaroon ng lakas na loob. Pwede tayo magkaroon ng kasiyahan, kagalakan sa ating puso. Amen? So I hope lahat po tayo ay pwedeng maging matatag sa loob po ng Diyos. Pwedeng maging malakas na humakbang to any circumstances that we face. You know, the truth is, yung buhay po natin, lagi pong merong sasagabal na mga kahirapan. Yung buhay po natin ay hindi pwedeng tumahan sa katahimikan. Kasi sabi sa Book of Job, ang buhay daw ng tao ay ipinanganak sa kaguluhan But you know, one thing is sure, sa bawat oras ng kaguluhan, sa bawat oras ng kahirapan, merong kamay ng Diyos na handang tumulong sa atin. Na para tayo ay lumakad muli. You know, every time I see Hayun, I remember this faith of God that was given to me. Kasi yung anak ko ngayon, marunong na lumakad kaunti.
medyo nalalaglag lang. Doon dinala ko sa hospital para magpa-check up kasi ngayon mahigit 1 taon na eh. Alam niyo po ba, pagka 1 taon na marunong na lumakad, di ba? Pero yung anak ko, hindi pa rin marunong lumakad. Ma'am, bakit po ganito yung anak ko, hindi pa rin po marunong lumakad? Ay sir, pasensya na po kayo. Hindi po dahil sa hindi siya marunong lumakad. Yung anak niyo po ay medyo malaki, kaya hindi po kayang lumakad. Kasi mabigat daw eh. Normally, yung mga bata daw is 9 kilo to 10 kilo. Pero itong anak namin ay 12 kilo. Yung anak niyo po ay hindi pangkaraniwang size. Ganun po ba? Kaya nahihirapan siya lumakad. Gusto niyang lumakad pero nahihirapan siya lumakad kasi malaki daw. Kaya pala. Pero kung makikita nyo, pagka lumalakad tapos natutumba, hindi problema ang matumba. Ang problema ay hindi makalakad muli. Tama po ba? Pero kung kayang lumakad, di ba, tutulungan natin kung paano. Ganito rin pala yung Diyos sa ating buhay. Sa atin, hindi pwedeng hindi madadapa eh. Hindi pwedeng hindi matutumba eh. Yun ang buhay natin. Hindi natin pwedeng tanggalin itong kahirapan sa atin. Yung mga bagay na sumasagabal sa atin, yung mga humahadlang sa atin, laging meron sa harapan ng ating buhay. Pero yung laging hindi mawawala ay itong kamay ng ating Panginoon. Then, pwede akong lumakad. Pwede akong humakbang. Doon, pwede magkaroon ng lakas ng loob. Kahapon din, nung nagkaroon po kami ng Korean class, sabi ko, alam ninyo, ang daming mga foreigners, kahit matagal na sila sa Korea, hindi pa rin sila marunong mag-Korean. Hindi dahil sa mahirap ang Korean, pero hindi sila nagkakaroon ng tiwala. Kaya kong simulan ito. All we have to do is start. Because when you start to learn and speak, pwede namang matutunan. Natatakot lang eh. Natatakot na baka mapahiya ako, baka malito, baka ganito, hindi ko maintindihan. But, how can we overcome if we're not going to start? How can we experience God's work in our life if we're not going to walk? Amen? Naway sa taong po ito, lahat po tayo ay sama-sama pwedeng lumakad sa harapan ng Diyos na pwedeng ang hakbang, ang lakad natin ay ikalulugod ng ating Panginoon. Amen?